Sigarilyo, merong libo-libong lason. Bawat stick ng sigarilyo may daladalang libo-libong lason. Kung naiintindihan mo at nakapag-aral ka ng kaunti, siguro hindi ka maninigarilyo. Ang ginugunigan nila mahirap ay mahirap. Hindi totoong mahirap. Ako nga ang saksi. Nung maintindihan ko, yung aking lighter na sipo, nung araw, ang lighter na magaganda, yung sipo, yung pangsindi ng sigarilyo, no? Yung lighter ko nga, gold-plated pa Nung maintindihan kong masama, yung huling-huling kahan ng sigarilyo, at saka yung sipo lighter ko, itinapon ko doon sa tulay ng Quiapo, yung Quezon Bridge, no? Naglalakad ako, galing ako doon sa may Loton, papunta ako ng Quiapo. Naisip ko yung aral na napakinggan ko. Masama pala ako yung sigarilyo. Ginawa ko, tinapon ko yung sipo ko doon sa tulay. At saka yung huling kahan ng champion. Madali, nawala. Kung dahil sa pananampalataya, kahit nakakakita ako na naninigarilyo, parang gusto ko, alam ko masama masisira ang katawan mo. Bawal ng mga doktor, bawal ng siyentipiko. Tapos bawal pa ng Diyos. Sino pa gusto mo magbawal para kasumunod? Yung mga ibang sinasabi, mahirap daw alisin. Kung may pananampalataya ka, maiiwan mo talaga yung sigarilyo na yan. Ngayon nga, pag nakaamoy ako sigarilyo, iinis ako Tamo, kasi sa mga public places, bawal manigarilyo kasi nakaka-apekto rin doon sa hindi naninigarilyo Kung ba, mahal nyo, pamilya nyo, huwag kayo manigarilyo sa bahay nyo. O huwag ka na talagang manigarilyo kasi makaka-apekto yung second hand smoking. Alam mo na nga masisira ang katawan mo. Maninigarilyo ka pa, di parang nagpapakamatay. Anong tawag mo ron? Walang pagmamalasakit sa sarili at saka sa kapwa. Kaya, ang isang Kristiyano na nakakaintindi ng aral ng Diyos, hindi ka mahihirapang iwan yung bisyo. Hindi ka naman ipinanganak na may isang kaha ka na agad na Philip Morris. Wala naman Hindi naman pagkalabas mo sa bahay, bata meron ka na agad bit na tanduay. Wala nun. Yan, mga napagkukuha lang natin yan sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Bawal kasi ng Diyos yung gaya niyang mga bisyo na yan Gaya niyang droga. Ano ba ginagawa ng droga ngayon? Di ba sirain ang ulo mo? Di ba nasisira ang ulo? Scientifically, nagkakaroon ng damage sa brain. Spiritually, nawawalan ka na ng takot pagka under drugs ka na. Di ka na takot mamatay, di ka na takot pumatay, wala ka ng pagkilala sa magulang, pati sambahan mo sa buhay. Biro mo yung isang drug addict, naka-drugs, yung anak niya iyak ng iyak. Ang ginawa, binuhat yung anak, inilagay doon sa kumukulong sinaing. Alam mo na pag umipekto at na-addict ka na dyan, ang mangyayari sa'yo, masisira utak mo. Dahil lang doon sa pleasure nung laman parang high, masarap daw ang pakiramdam. Kahit ano pang sarap yun. Hindi ko maatim na ang anak ko, ilagay ko sa kumukulong sinaing. Na pag ayaw kang bigyan ng pera, pati nanay mo, papatayin mo, pati tatay mo. Mga miyembro sa iglesia ngayon, dating drug addicts. Pero nung makakilala sa Diyos, tumigil. Completely tumigil. Ngayon, matitinong tao, mabubuting asawa at mabubuting magulang sa kanilang mga anak. Kasi kung sumasampalataya ka, hindi napakahirap alisin yung bisyo. Gamitin mo lang ang utak mo at yung takot mo sa Diyos. Ba't ka magda-drugs? Ano ang gagawin buti sa'yo? Alam mo na yung mga nagda-drugs nawawala sa sarili. Tumatalon sa building dahil akala niya, pakiramdam niya, siya si Superman o kaya si Spiderman. Tumalon, katosing palapag. O ano nangyari sa'yo, di ba? Kaya kung may takot ka sa Diyos at gumagamit ka ng kaunting isip lang, hindi ka magda-drugs. Ni subukin mo, hindi ka magda-drugs. Madaling maalis yan, kapatid.
Basahin natin ang 9:4 ng Ecclesiastes. Sapagkat sa kanya nanapisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa. Sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Ayun. Kahit aso lang, pagkabuhay, mas mabuti yung kaysa patay na yung leon. Ganon din naman, ang isang buhay na tao, may pag-asa yun sa Diyos kung hindi pa siya nakakakilala ng katotohanan. Ang katunayan dun sa unang Timoteo 1:13, ganito nakasulat doon, kapatid. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mga alipusta, ngayon may kinahabagan ako sapagkat siya ay ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Nung si Apostol Pablo ay hindi pa apostol, mang-uusig siya, nagpapapatay siya ng tao, mamumusong pa siya, mang-aalipusta pa siya. Pero kung yun, ginawa ko sa hindi ko pagkaalam, sa kawalan ko ng pananampalataya, nagkamit ako ang wika ng kahabagan. Alam mo ang pag-asa mo, kapatid, yung habag ng Diyos. God's mercy. Hindi mo kaya na huminto sa drug addiction at sa pag-inom. Hindi mo kaya yon kahit anong gawin mo. Basahin natin ang 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi kaya ng taong ituwid ang kanyang sarili. Gaya ng isang sasakyan na hindi niya po pwedeng manihohin ang kanyang sarili. Kahit na ngayon, meron na inventong mga sasakyan na merong computer, ang nagmamaneho pa rin yung computer. Kung walang computer, kailangan pa rin ang pagmamaneho ng tao. Pero ang sarili lang ng sasakyan, hindi niya kayang paandarin at ituwid yung kanyang takbo. Ganun ang tao, kapatid. Sabi ng Biblia, talastas ko ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Paano tayo matutuwid? Hindi pala naman natin kayang ituwid ang hakbang natin. Basahin natin ang Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang ang makakapagtuwid sa iyo. Yung awa ng Diyos ang pag-asa mo, kapatid. Ngayon, tuturuan kita kung payag ka ng paraan para ka makahinto dyan. Ang sabi sa Santiago 4:7, ganito. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Ang first step, pasakop ka sa Diyos. Kumilala ka sa Diyos, pasakop ka, makinig ka ng aral, magbautismo ka, para lumabas yung dyablo sa katawan mo. Pasakop ka muna sa Diyos. Pagkatapos na masakop ka na ng Diyos, yung dyablo lalaya sa'yo, yung demonyo. Kasi demonyo nag-uutos sa'yo yung gumawa ng mali eh. Tamo, pati pamilya mo, nawala na ng pag-asa sa'yo. Kasi normal na tao, hindi naman gagawa no. Pag normal ang isip mo, wala kang demonyo. Hindi mo naman ire-rape yung anak mo eh. Pero bakit may magulang nire-rape yung anak? Kasi demonyo. Yung isip niya sinakyan sa Satanas. Merong ganong mga lalaki. Ano ibig sabihin? Normally, hindi natin re-rape yung anak natin. Normally rin, siguro hindi ka iinom ng drugs o gagamit ng drugs. Alam mo nang masisira ka eh. Marami nang gumamit ng drugs na nasira. Hindi lang nasira ang katawan, nasira pati ulo. Kaya nga na mental lang marami. Pero bakit sa kabila ng alam mo sinisira mo ang sarili mo, tumutuloy ka pa rin? May gayuma ang demonyo, kapatid. May kapangyarihan ng demonyo para ikaw ay dayain at bigyan ka ng lakas ng loob na para kang nagsusuicide, para ka na lang nagwawala. Ganon. Pero para mawala ang demonyo sa'yo, kailangan pasakop ka sa Diyos, sabi ng Biblia. Kaya ang pagpapasakop sa Diyos, unang-una, makinig ka ng kanyang salita, sampalatayanan mo, tapos magbautismo ka. Sa bautismo, lumalabas yung masasamang espiritu sa tao. At doon mag-uumpisa ang pagbabago sa buhay mo.
tao, Diyos ang nagpapasya. No? At dalawa pwedeng maging posibilidad, dalawa. Mamatay ka ng maaga o kaya mamatay ka ng matanda ka na. Ano ang nagiging dahilan ng dalawang possibility? Basahin natin ang 7:17 ng Iglesia. Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Merong namamatay wala sa panahon eh. Nag-drug addict ba naman 12 anyos eh. Abe 18 patay na. Bakit? Nagkaroon ng AIDS, nakikipagturok-turokan may mga AIDS pala yung mga ka-drug addict niya. Patay na siya. Dahil nagpakasama siyang lubha, umupa sa babae, alam niyo yung mga may AIDS, yung mga may AIDS na meron isang census na nalaman ko, yung palang may mga AIDS na alam nila, malapit na silang mamatay, nagiging parang rebelde sila. Meron nga raw isang prostitute na may AIDS eh. Lumala ang may AIDS siya, hindi na naniningil sa customer. Ino-offer na yung sarili niya. Mas gusto niya makahawa siya sa mas marami para mamatay na rin yung mga ibang tao. Biro mo yun? Biro mo yung kasamaan ng tao na yun. Yung mga ganon, kaya sila namamatay agad dahil sa pagpapakasama, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Pero pag susunod ka sa Diyos, ano naman ang sabi ng kasulatan? Kawikaan 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Ang liwanag, the fear of the Lord, ang pagkatakot sa Panginoon, nagpapahaba ng mga kaarawan. Kung pwede kang dagdagan ng Diyos ng kaarawan pagka may takot ka at sumusunod ka, kapakipakinabang ka sa Diyos, pwede ka niyang gamitin sa ama, sa ina mo, sa kapatid mo, sa kapwa mo tao. Pwede ka niyang dagdagan ng mga kaarawan. Pero kung magpapakasama ka, pwedeng umikli ang kaarawan mo dahil sa kagagawan mo. Uminom ka ba naman ng uminom ng alak mula Lunes hanggang Linggo, walang piyesta opisyal sa'yo, sunog yung atay mo. Patay ka sa hepatitis B. Sino may gusto ang Diyos? Ikaw. Dahil ayaw naman ang Diyos na ikaw ay maglasing. Merong tao nagpapakamatay. Sigarilyo ng sigarilyo. Pag naninigarilyo ka, pinaiikli mo ang kaarawan mo. Sasabihin ng mga naninigarilyo, hindi, pagpatalagang oras mo na. Hindi mo pala alam ang kabutihan ng Diyos eh. Ang kabutihan ng Diyos, kahit na matanda ka na, pagka gusto ka ng Diyos na, ikaw ay bumaba ang buhay mo dahil sumusunod ka sa Kanya, magagawa ng Diyos. Ito yung statistics. Ito? Opo, ang sabi po nila, every cigarette you smoke reduces your expected lifespan by 11 minutes. Kung isang kaha ka maghapon, ilang bang stick yung isang kaha? 20 times 11, ilang minutes yun? 20 minutes, ilang oras yun? Ang Bible, ito na nga tayo. Yung mababawa sa buhay mo, pagka ikaw ay nanigarilyo ng isang kaha. Kung